Mula pa noong bata si Soma, maagang pumanaw ang kanyang mga magulang kaya kinailangan niyang tumira kasama ang kanyang lolo. Napakalapit ng dalawa sa isa't isa, umaasa sa isa't isa upang mabuhay. Ngunit walang makakatakas sa batas ng kapanganakan, pagtanda, pagkakasakit, at kamatayan. Pumanaw rin ang lolo ni Soma hindi naglaon, iniwan siyang nag-iisa sa mundong ito. Bago siya namatay, sinabi ng kanyang lolo na magtatag siya ng sariling pamilya. Sa ganitong paraan, sa huling sandali ng kanyang buhay, mararamdaman niyang nabuhay siya ng isang magandang buhay. Parang iyon ang huling habilin ng kanyang lolo. Ngayon, muling nagsama ang kanyang lolo at lola, at siya na lamang ang naiwan. Sa ibang mundo, ang kaharian ng Elfriden ay nahaharap sa isang napakahirap na sitwasyon. Hindi alam ng mga pinuno kung paano haharapin ang krisis, kaya gumawa sila ng hakbang na hindi inaasahan ni Newman. Gumamit sila ng mataas na antas ng mahika upang tumawag ng isang bayani na tutulong sa kanila. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. May mga natuwa, ngunit ang taong tinawag ay tiyak na hindi magiging masaya. Isinagawa ng mga salamangkero ng kabilang bansa ang ritual ng pagtawag sa bayani. Lumitaw ang mga sinag ng liwanag mula sa loob ng kastilyo, tumarak ng diretso sa madilim na langit. Naglabas ito ng napakalakas na enerhiya na yumanig sa buong rehiyon. Noong panahong iyon, nag-aaral si Soma sa aklatan dahil malapit na siyang kumuha ng pagsusulit upang maging isang kawani ng pamahalaan. Habang nag-aayos ng mga aklat, biglang may nangyaring kakaiba. Isang mahika ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at hinaila siya patungo sa ibang mundo. At ang mga salamangkero ng Elfriden ang tumawag sa kanya upang maging bayani sa kanilang mundo. Malayang bumagsak si Soma mula sa langit. Sa kabutihang palad, ligtas siyang lumapag sa lugar kung saan isinagawa ang ritual ng mga salamangkero. Maging ang mga salamangkero ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Gaya ng pangunahing tauhan, litong-lito rin sila. Bigla na lamang siyang inalis mula sa pagiging isang normal na tao at naging bayani. Agad pagkatapos noon, dinala si Soma sa harapan ng hari at reyna ng kaharian. Ngunit labis ang inis ni Soma sa biglaang pagtawag sa kanya sa lugar na ito. Hindi maitago ng hari ang kanyang kahihiyan sa hindi niya kakayahang lutisin ang mga problema ng bansa at sa pag-asa sa isang dayuhan tulad ni Soma. Napagtanto rin ni Soma na medyo sobra ang kanyang naging asal, kaya sinabi niya, ipaliwanag sa kanya kung ano ang tunay na kalagayan dito, at tiyak na may inis siya kapag narinig niya ang lahat. Ipinaliwanag ng hari na sa mundong ito, maraming lahi ang namumuhay ng mapayapa. Ngunit mga 10 taon na ang nakalipas, biglang lumitaw sa hilaga ang hukbo ng Panginoon ng demonyo mula sa isang lugar na tinatawag na Demon Realm na lumitaw sa hilagang dulo ng kontinente. Napakaraming halimaw ang lumabas, na nagdulot ng matinding kaguluhan sa lugar na ito. Ang Grand Chaos Empire, na ipinagmamalaki nila bilang may pinakamalawak na teritoryo sa kontinente, ang nagsilbing sentro. Nagpasya ang mga bansa na magsanib puwersa upang labanan ang suliraning ito. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Napakatalino at mahirap talunin ng mga halimaw na ito. Sinakop nila ang ikatlong bahagi ng teritoryo sa lugar na ito, na naging sanhi ng matinding pagdurusa ng mga bansa. Sinira ng hukbo ng Panginoon ng demonyo ang mga bansa sa hilaga at inangkin ang lugar na iyon bilang kanilang teritoryo. Ang Imperyong Grand Gaia sa kanluran ang nanguna sa mga bansa upang labanan ang pagpapalawak ng hukbo ng Panginoon ng demonyo. Ngunit tumanggi ang kaharian ng Elfriden na makipaglaban kasama ang ibang mga bansa. Dahil dito, inatasan ng Imperyong Grand Gao ang Elfriden na magbigay ng pinansyal na suporta dahil ito ay digmaan para sa kapakanan ng buong sangkatauhan. Gayunpaman, nasa krisis sa pananalapi ang Elfriden at hindi kayang bayaran ang hinihinging tulong. Kaya't nagpasya silang tumawag ng isang bayani mula sa ibang mundo upang tulungan silang malampasan ang suliraning ito. Labis na nabalisa ang pangunahing tauhan nang marinig niyang gagamitin siya bilang panagot sa utang ng mga taong hindi niya kilala. Walang pinagkaiba sa pagbebenta ng anak na babae upang mabayaran ang utang. Nagtanong siya tungkol sa kanyang magiging kapalaran kapag napunta siya sa kamay ng imperyo, ngunit walang makasagot sa kanya. Lubos na nalitaw si Soma, hindi alam kung paano binibigyang kahulugan ng lahat ang isang bayani. May isang tumayo at nagsabi na ang bayani ay tinatawag na taong gumagabay sa pagbabago ng panahon. Napakakaunti ng material tungkol sa kahulugang ito, kaya't ito ay malabo at mahirap patunayan. Ngayon, ang kanyang kinabukasan ay isang bagay na mahirap pag-usapan. Ayon sa kanyang plano sa dating mundo, magiging isang lokal na opisyal siya at mamumuhay ng payapa. Sa hindi inaasahang kapalaran, napunta siya sa lugar na ito na tila isinumpa ng Diyos, kung saan salat sa yaman ang mga tao. Pagkalipas ng ilang sandali, gamit ang talino ng isang magiging kawani ng pamahalaan, nagbigay siya ng opinyon at nag-ambag ng isang napakagandang estratehiya para sa bansa. Sinabi ni Soma na kailangang maging mas malakas ang Elfriden upang hindi na umasa sa imperyo. Iminungkahi niya na gamitin ng bansa ang estratehiyang mayamang bansa, malakas na hukbo na nangangahulugang mag-ipon ng lakas hanggang sa kayanang lumaban. Walang naniwala na maisa sa katuparan ang estratehiyang iyon.
Tunog makroskopiko ito, ngunit voluntaryong tumulong si Soma sa ilalim ng pamagat na bayani. Agad pagkatapos noon, inilabas ng hari at ng mga opisyal ang lahat ng aklat ng bansa upang makita ni Soma. At matapos ang mahigit 3 araw ng pagpupulong, biglang nagbitiw ang hari at ibinigay ang trono sa kanya. Ang bagong hirang na hari ay mukhang pagod, may itim na bilog sa ilalim ng mga mata, at payat na parang gutom. Ipinakasal pa sa kanya ang nag-iisang anak na babae ng hari, si Prinsesa Alicia. Agad na kumalat ang balita ng pagiging hari ni Soma sa buong teritoryo ng kaharian, at labis ding nagulat ang 3 marquis na namumuno sa hukbo ng Elfriden nang marinig nila ang balita. Lahat ay nabigla dahil hindi pa nila kailanman nakita si Soma na umakto ng ganoon. Si Prinsesa Alicia, na nagtatrabaho sa malayong lugar, ay nagmadaling sumakay ng kabayo pabalik sa kabisera dahil natakot siyang baka naagawan ng kapangyarihan ang kanyang mga magulang ni Soma. Ngunit sa nakakagulat na pangyayari, nang makahanap sila ng bayani para sa bansa, ang dating hari at ang kanyang asawa ay naglalambingan na lamang, hindi pinapansin ang mga suliranin ng mundo. Samantala, labis na nabalisa si Prinsesa Alicia at natakot na baka mapasakamay ng iba ang bansa. Ngunit ipinalam sa kanya ng hari na sa totoo lang, naniniwala siyang may talento si Soma. Kaya siya ay nagbitiw. Matatanggap niya ito alang-alang sa kapakanan ng bansa. Ngunit ang kasunduan sa kasal ay hindi niya matanggap. Pagkatapos noon, agad na nagtungo si Prinsesa Alicia upang personal na makilala si Soma at malaman kung anong klaseng tao siya. Sa daan, inakala ni Alicia na si Soma ay marahil isang walang silbing lalaki. Ngunit pagpasok niya, nakita niyang abala si Soma sa pagharap sa bundok ng mga dokumento, may itim na bilog sa ilalim ng mga mata. Tinanong siya ni Soma kung marunong ba siyang magbasa. Matapos patunayan na siya ay may sapat na edukasyon, marunong magdagdag, magbawas, mag-multiply, at mag-divide, nagpa siya si Soma na kunin siya bilang katulong. Habang nagrereklamo si Alicia na isa siyang marangal na prinsesa, bakit siya gagawa ng ganoong bagay? Inisip ni Soma na isa rin siyang bagong mapagkukunan ng lakas paggawa, ngunit mariin niyang ipinahayag na siya ay dating prinsesa ng kahariang ito. Bukod pa rito, siya rin ay nasa ilalim ng hukbo ni Duke George. Si Alicia ay dapat magsimula ng tungkulin sa pagpapatrolya sa lokal na lugar, ngunit kinailangan niyang magmadaling umuwi. Sinabi rin ni Soma na siya mismo ay labis na nagulat sa biglaang pag-akyat niya bilang hari. Tungkol naman sa kasal, pinayagan ni Soma si Alicia na malayang kanselahin ang kasunduan kung hindi niya ito gusto. Ipinagbili ni Soma ang ilan sa mga hiyas ng kaharian upang makalakom ng pondo para muling buuin ang bansa. Dahil nagugutom ang mga mamamayan ng kaharian, wala nang silbi ang pananatili ng mga bagay na iyon. Sa mundong ito, karaniwan ng ginagamit ng mga tao ang ilang uri ng halimaw bilang paraan ng transportasyon. At bagaman walang agham at teknolohiya sa mundong ito, napakaunlad ng mahika. Natutunan ni Soma na ang mga bayani na napupunta sa mundong ito ay may taglay na uri ng mahika sa kanilang sarili. Dinala si Soma ng mga salamangkero ng Elfriden upang suriin ang kanyang mahika. Pagdating nila sa silid ni Soma, nakita ni Alicia na abala ang lahat sa pagtatrabaho. Ipinabatid ni Soma kay Alicia na ang mahikang taglay niya ay ang kakayahang kontrolin ang mga manika. Ito ang kapangyarihang ilipat ang kamalayan ng isang tao sa isang bagay. Kaya sa paggamit ng kakayahang ito, nagagawa niyang kontrolin ang mga panulat upang sabay-sabay na magtala ng maraming dokumento. Hindi ito mukhang magarbo, ngunit kapaki-pakinabang. Dahil sa mahikang ito, nagagawa niyang sabay-sabay at maayos na gampanan ang maraming gawain. Dito, sinusuri ng mga tao kung aling mga pinagkukunan ng pera ang ginagamit sa hindi autorisadong paraan, kung tumataas ang paggastos kumpara sa plano, at kung may mga opisyal na nagnanakaw ng pondo ng bayan, sila ay parurusahan ng naaayon. Pagkatapos, tumulong din ang mapagmalaking prinsesa kay Soma. Sa kasalukuyan, ipinatutupad ni Soma ang ilang mga patakaran upang hulihin ang mga tiwaling opisyal, at ang lahat ng kanilang nakaw na ari-arian ay kukumpiskahin upang magamit sa pagpapaunlad ng bansa. Matapos ang isang araw ng pagtulong kay Soma sa mga dokumento, nakatulog si Alicia sa sopa ng hindi namamalayan. Kaya sinamantala ni Soma ang pagkakataon upang silipin sandali ang kanyang kasintahan. Ngunit biglang nagising si Alicia at labis na nahiya nang makita si Soma na nakatayo sa tabi niya. Sa mga mata ni Soma, malinaw na siya ay nagpalipis ng gabi sa mga ledger, dokumento, at daan-daang iba't ibang gawain. Sinabi ni Soma kay Alicia na may nais siyang ipakita sa kanya. Pagkatapos, sumakay ang dalawa ng kabayo habang sumisikat ang araw. Habang nakasakay, marami silang napag-usapan. Tinanong ni Alicia si Soma kung may pamilya o kasintahan siya sa dating mundo, ngunit tumanggi si Soma, sinabing siya na lamang ang natira sa mundo roon. Dinala ni Soma ang prinsesa sa isang bukirin na hindi maaaring kainin ngunit kumakain ng malaking bahagi ng budget ng estado. Ito ay ang taniman ng bulak. Pagkatapos, seryosong ipinaliwanag ni Soma kay Alicia ang mga pamamaraan at direksyon ng pag-unlad ng bansa sa hinaharap. Kung sakaling mawala si Soma, si Alicia ang mamumuno sa pagpapaunlad ng bansa sa kanyang lugar.
Nang makita ni Alicia na ang isang hari tulad ni Soma ay bumaba sa kantina upang mag-agahan kasama ang mga sundalo, siya ay nalito. Bumaba si Soma upang kumain upang maiwasan ang pag-aaksaya ng pera at labis na marangyang pagkain. Magkaibigan silang nakaupo at nag-uusap nang dumating ang kapitan ng mga kabalyero, si Lerwan, upang makisalo sa pagkain, at ipinakita niya ang matinding interes sa mga bagong patakaran ni Soma upang baguhin ang bansa. Gayunpaman, patuloy pa ring nababahala si Soma dahil walang masyadong may talento sa loob ng palasyo. Ngunit may isang pagbubukod, si punong ministro Mark. At natuklasan ni Soma na ang kaharian ng Elfriden ay mayroong isang aparato na kayang mag-broadcast ng mga imahe sa buong bansa. Kaya nais niyang gamitin ito upang makatawag ng mga may talento patungo sa kabisera upang magtrabaho. Pagkatapos noon, ginamit ni Soma ang aparatong pang-broadcast upang magbigay ng bagong anunsyo sa lahat ng mamamayan at masigasig niyang hinikayat silang pumunta sa kabisera upang lumahok sa isang paligsahan ng mga talento. Ang mga makakamit ng pinakamataas na tagumpay sa kanilang larangan ay pipiliin para sa direktang pagtanggap at magiging mga opisyal sa palasyo. Dahil sa kanyang nakaka-inspire na pananalita, nahikayat ang mga tao rito. Lahat ay labis na nasabik, hindi na nila kailangang lumahok, sapat na ang magpakilala ng isang tao upang kumita ng pera. Natapos ang broadcast at tila nakamit na ni Soma ang kanyang layunin. Nakasuot siya ng ngiting tagumpay. Nag-aalala si Licia na baka bumalik si Soma sa kanyang mundo matapos niyang buhayin ang Elfridan. Kaya't nagpasya siyang pakasalan si Soma upang subukang panatilihin siya sa mundong ito. Ang mga finalist ng paligsahan ng talento ay dinala sa palasyo upang makaharap si Soma. At ang kaganapang ito ay iniere ng live para mapanood ng lahat ng mamamayan sa buong kaharian. Sa pagharap kay Soma, lumuhad ang mga kalahok sa harap niya maliban sa mandirigmang Dark Elf na si Aisha. Dahil ayon sa kaugalian ng tribong Dark Elf, lumuluhod lamang sila sa kanilang Panginoon. Ang lahat ng mga taong Dark Elf sa kahariang ito ay naninirahan sa isang lugar na tinatawag na Guardian Forest. Ipinabatid ni punong ministro Mark na si Aisha ang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian ng Elfridan. Ngunit ayaw tanggapin ni Aisha ang gantimpalang salapi at nais lamang humiling ng tulong kay Soma. Sinabi ni Aisha na sa Guardian Forest ng tribong Dark Elf, wala ng mga bagong panla na tumutubo sa loob ng maraming taon. At sa pagkarinig nito, napagtanto ni Soma na hindi kailanman naggugupit ng mga sanga ang tribong Dark Elf sa kagubatan, samantalang kailangan nilang putulin ang mga dahon ng malalaking puno upang magkaroon ng liwanag ang mga maliliit na puno sa ibaba para makapag-ugat at lumago. Matapos marinig ang paliwanag ni Soma, lumuhad si Aisha sa harap niya at nangakong magiging aliping asawa ni Soma. Nakiusap siya na pumunta si Soma sa Guardian Forest upang ituro sa tribong Dark Elf kung paano maggupit ng mga puno. Ang susunod na humarap kay Soma ay isang magandang babaeng mang-aawit na nagngangalang Yuna. At nang makita ni Alicia na tila nabighani si Soma kay Yuna, nakaramdam siya ng kaunting selos. Iminungkahi ni Soma na umawit si Yuna ng isang kanta upang magbigay ng inspirasyon sa mga tao sa buong kaharian. Nais ni Soma na subukan ni Yuna ang pag-awit ng isang kanta mula sa kanyang sariling bayan, ngunit hindi alam ni Yuna ang mga liriko. Sa kabutihang palad, nang dumating si Soma sa mundong ito, dala niya ang kanyang iPhone 17 Pro Max. Kaya ibinigay ni Soma kay Yuna ang AirPods at pinatugtog ang kantang Homeland upang kanyang mapakinggan. Pagkatapos noon, umawit si Yuna ng kantang Leron Leron Sinta para marinig ng lahat ng mamamayan sa kaharian. At matapos marinig ang kahangahangang tinig ni Yuna, kinilala ng lahat ang kanyang talento. Narinig din ni Prinsesa Roroa ng kaharian ng Frydonie sa kanluran ng tungkol sa paligsahan sa pagkuha ng mga may talento ni Soma. At kinilala rin niya si Soma bilang isang napakatalinong tao kahit na siya ay bagong hirang na hari. Sa kanyang mga mata sa sandaling iyon, si Soma lamang ang kanyang nakikita. Ang susunod na kalahok ay dumating para sa panayam. Isang matabang kaibigang medyo clumsy na nagngangalang Pancho ang humarap kay Soma, ngunit nadapa at bumagsak ng diretso ang mukha. Si Pancho ay isang Diyos ng pagsusuri ng pagkain na nakatikim na ng maraming masasarap na putahe sa buong kaharian. Nang marinig iyon, natuwa si Soma dahil wala siyang kaalaman sa lutuin ng mundong ito. At matapos bigyan ni Soma ng posisyon sa palasyo, naantig si Pancho at napaluha dahil hindi niya inakalang ang pagsusuri ng pagkain ay magdadala sa kanya sa pagiging isang opisyal. Ang bagong hari ay tila napakapopular sa mga tao, marahil dahil siya ay matalino, mabilis mag-isip, marunong humawak ng krisis, at nauunawaan ang damdamin ng mamamayan. Nagdagsaan ang mga tao sa palasyo upang tumulong sa pagpapaunlad ng bansa. Matapos gantimpalaan si Pancho, isang lalaking nagngangalang Hakuza ang humarap kay Soma. Kilala si Hakuza bilang isang taong may mahusay na memorya at napakalawak na kaalaman. Tinanong ni Soma kung anong uri ng mga aklat ang gusto at madalas basahin ni Hakuza. Panitikan ang sagot niya. Dagdag pa niya, ang paglinang ng hindi pa nalalamang kaalaman ang dahilan ng kanyang pamumuhay. Iminungkahi ni Soma kung nais ba niyang maging tagapangalaga ng aklatan sa Kastilyo.
Tumanggi si Yakuza at humiling ng pahintulot na ialay ang kanyang talento upang tulungan si Soma na maging pinuno ng buong mundo. Sa tiwala ni Yakuza sa sarili, at sa pagtingin niya sa pagtrato ng bagong hari kay Poncho, nagkaroon din siya ng sariling opinyon. Matapos ang isang tensyonadong sagupaan ng talino sa pagitan nila, ibinigay ni Soma kay Yakuza ang posesyong ninanais niya. Kaya't agad na itinalaga ni Soma ang isang bihirang talento tulad niya bilang tagapayo sa militar. At dahil sa pananaw ng pinuno ng bansa at sa talento ni Yakuza, siya ang tinawag na itim na punong ministro. Ang huling kalahok ay isang batang babae na beastman na nagngangalang Tomo. At si Tomo ay may natatanging talento, ang makipag-usap sa mga hayop. Pinag-uusapan ng mga tao ang talento ni Tomo nang bigyan ng batang babae ng espesyal na pagkakataong makipag-usap ng pribado kay Soma. At matapos marinig ang sinabi ng bata, labis na nagulat si Soma. Sa mundong ito, lahat ng lahi mula sa mga elf hanggang sa mga beast folk ay itinuturing na kabilang sa parehong uri ng species bilang mga tao. Ngunit ang tribong demonyo ay itinuturing na ibang species, bagamat ang ilan sa kanila ay may anyong tao rin. Ang slimy Zenli species, na sa paningin ng hari ay mukhang mga halimaw, ay itinuturing na mga hayop ng mga tao rito. Kaya, ayon sa pag-iisip ng hari, ang mga halimaw ay mga nilalang na magkakapareho ang anyo. Sa kanila, may ilan na may hugis tao. Ngunit ang kakaiba sa kanila ay ang kanilang isipan na tulad lamang ng karaniwang mababangas na hayop. Dahil ang tribong demonyo ay walang talino, hindi rin nila alam kung paano magsalita ng wika ng tao. Tinawag ni Soma ang kanyang mga malalapit na tagapayo kasama si Tomo sa kanyang pribadong silid upang mag-usap. At lahat ay labis na nagulat nang malaman na si Tomo ay may kakayahan ding makipag-usap sa tribong demonyo. Dati, walang talino ang tribong demonyo. Ngunit ang mga demonyo sa teritoryo ng Panginoon ng demonyo ay napakatalino dahil kaya nilang kumilos na parang tao at marunong gumamit ng mga sandata na may mahika. Gayunpaman, kahit ganoon, nagsasalita pa rin sila ng isang wika na lubos na naiiba sa wika ng tao. Ginamit ni Tomo ang kanyang kakayahan upang makipag-usap sa isang miyembro ng tribong demonyo habang nasa kagubatan. Pinatawad pa nga ng demonyo si Tomo at hindi siya sinaktan bago dumating ang kanilang hukbo sa kinaroroonan ng bata. Matapos marinig ang kwento ni Tomo, naisip ni Soma na maaari silang ganap na makipagkomunikasyon sa tribong demonyo. At naniwala siyang maaari pa silang makipagkasundo ng kapayapaan sa tribong demonyo. Ngunit ayaw pa rin ni Soma na malaman ng ibang mga bansa ang tungkol sa natatanging kakayahan ni Tomo dahil natatakot siyang baka gamitin ng ilang bansa ang kakayahan ng bata upang makipag-alyansa sa tribong demonyo. Agad ding sumang-ayon sina Lerwin at ang iba pa sa desisyon ni Soma, lalo na't ang kaharian ng Amidonie sa kanluran ay patuloy na nanggugulo sa Alfredan. Pinayagan ni Soma na manirahan si Tomo at ang kanyang pamilya sa palasyo para sa kaiganhawahan ng pagprotekta sa bata. Dahil dito, labis na natuwa si Lucia dahil matagal na niyang hinahangad na magkaroon ng nakababatang kapatid na babae. Ngunit agad tumanggi si Tomo dahil mayroon pa siyang ina at nakababatang kapatid na lalaki sa kampo ng mga refugee. Agad na lumapit si Soma upang aliwin siya, sinabing kung magiging kapatid siya ng hari, ang kanyang ina at kapatid na lalaki ay magiging kaugnay na rin sa kanya. Maaari silang manirahan ng magkasama sa palasyo ng walang takot. Pagkatapos, inutusan niya si Mark na maghintay muna bago ay anunsyo at ay proseso ang pag-aampon. At upang mapanatiling ligtas ang lahat, itinalaga ang batang babaeng kuneho upang mag-alaga ng mga kabayong humihila sa karwahe ng hari. Labis na natuwa ang bata sa natanggap niyang pabor. Kinabukasan, humiram si Soma ng silid ni Lucia upang maupo at gumawa ng kakaibang manika. Dahil ang kanyang silid ay ginagamit ng mga opisyal para sa gawaing pampinansyal. Ngunit nang makita silang magkasamang nakaupo sa silid, inakala ng kasambahay na may namamagitan sa kanila. Agad na lumabas sina Soma at Lucia upang salubungin si Poncho nang marinig nilang bumalik na ito sa palasyo. At si Poncho ay naglakbay sa iba't ibang kaharian at nagdala ng isang bag ng bihirang pagkain, gaya ng hinihiling ni Soma. At ang bag ng pagkain na dinala ni Poncho ay hindi pangkaraniwan. Ito ay nakalagay sa isang bag na tinatawag na Royal Treasure, isang bagay na lubhang bihira. Pagkatapos noon, nag-organisa si Soma ng isang cooking show para mapanood ng lahat ng mamamayan. Sinabi ni Soma na napakaseryoso ng kakulangan sa pagkain sa kaharian. Kaya nais niyang turuan ng mga tao kung paano magluto ng ilang pagkaing hindi pa nila alam. Gayunman, nang makita nilang ang unang putahe ay karne ng pugita, labis ang pagkataranta ng mga babae. Ngunit sinabi ni Yuna na ang mga taong mula sa baybayin tulad niya ay karaniwang kumakain ng pugita. Isinuot ng ating hari ang isang maayos na apron, itinaas ang mga manggas, at pumasok sa kusina upang ipakita ang kanyang talento. Hinimay ni Soma ang mga galamay ng pugita sa manipis na hiwa, saka ito binudburan ng butter at piniritong malutong. Kumalat ang amoy nito, kaya't maraming tao ang hindi nakatanggi. Nang hawakan na nila ang pagkain, medyo nag-alinlangan silang tikman. Ngunit nang makagat nila ito, tila sumabog ang kanilang panlasa.
At nang matikman ito, nadama ng mga babae na ang kanyang crispy fried octopus ay napakasarap kaya't hindi nila mapigil ang kumain pa. Nais din ng mga tao na manghuli ng pugita upang maluto sa ganoong paraan. Ang susunod na putahe ay ugat ng isang halaman na karaniwang matatagpuan sa kagubatan na tinatawag na bow. At si Soma ay nagbadbad lamang ng kaunting asin at asukal sa bante ng mga ugat at naging isang napakasarap na ulam ito. Malutong at maalat. Gustong-gusto ni Tomo na matikman ito ng kanyang ina at nakababatang kapatid. Nang dumating sa pritong karne ng tipaklong, labis ang takot ng lahat. Ngunit si Tomo ay masarap na nakakain ng pritong tipaklong dahil karaniwan itong kinakain ng tribong beast. Labis ang pagkagulat ni Soma nang malaman niyang ang ulam na ito ay binabad muna sa kaunting toyo bago iprito. At matapos tikman ang isa, napaluha si Soma sa sobrang emosyon dahil matagal na mula nang huli niyang malasahan ang lasa ng toyo tulad sa Earth. Labis ang pagkagulat ng lahat nang makita nilang inilabas ni Poncho ang bangkay ng isang Zealand dahil kahit bahagyang hiwa lamang sa ibabaw nito ay magpapalusaw sa slime species at magiging tubig agad ng walang bakas. Ngunit ginamit ni Poncho ang isang patpat upang basagin ang core ng Zealand nang hindi nasisira ang panlabas nitong bahagi. Matapos ay proseso ang katawan ng slime sa manipis na hiwa, hiniwa ito ni Poncho sa mga hibla at inilagay ang mga hiblang iyon sa isang palayok ng tubig at niluto ito na parang pansit. Dahil mukhang medyo nakakatakot ang slime noodle dish, iminungkahi ng lahat na si Soma ang unang tumikim. Medyo nag-alinlangan siya ngunit pinilit ang sarili upang magsilbing halimbawa sa lahat. Ngunit matapos kumain ng isang piraso, nadama ni Soma na napakasarap ng ulam na ito at labis niya itong pinuri. Inilarawan ni Soma ang pagkain sa isang tunay at nakakanganyong paraan, kaya't nais ding subukan ng iba. Ang pagkain ay madulas at makunat. Kapag kinagat, may kakaibang pakiramdam na parang may pumuputok sa bibig. At nang makita siyang masarap kumain, agad na naupo ang mga babae sa mesa upang tikman din ito. Nilinis ng lahat ang buong palayok ng Zealand noodles ng masarap sa harap ng lahat ng mamamayan. Ngunit limitado ang oras ng broadcast, kaya kinailangan ni Soma na tapusin ang cooking show doon. Dahil sa kamakailang cooking show, pansamantalang nalutas ang suliranin sa kakulangan ng pagkain, at humiling si Mark kay Soma na payagan siyang magretiro sa kanyang bayan at ipasa ang posisyon bilang punong ministro kay Hakuza. Ngunit kulang na ang kaharian sa tauhan. Kaya iminungkahi ni Soma na manatili si Mark at tumanggap ng maliit na posisyon bilang opisyal sa palasyo. Pagkatapos noon, naglalakad si Soma sa bakuran nang bigla niyang makita sina Aisha at Lycia na nagsasanay ng magkasama. At nagkaroon sila ng labanan na tila yumanig sa langit at lupa, kaya labis na nagulat si Soma. Ngunit kinailangan niyang magmadaling pigilan sila dahil natakot siyang baka gumuho ang kastilyo. Kulang na nga ang bansa, at ang ganitong uri ng labanan ay magastos. Hindi matukoy ng dalawa kung sino ang mas mahusay hanggang sa dumating ang utos ng hari na itigil na ang laban. Ngayon, may araw na pahinga si Soma, kaya inimbitahan niya si Lycia na mamasyal sa bayan kasama siya, at iminungkahi rin niyang sumama si Aisha bilang tagapagbantay nila. Nagbihis silang tatlo bilang mga estudyante ng military school upang hindi sila makilala ng iba. Ngunit naramdaman ni Soma na hindi bagay ang uniforme ng estudyante sa sexing katawan ni Aisha. Sinabihan din ni Soma ang dalawang babae na baguhin ang paraan ng pagtawag sa kanya at huwag siyang tawagin sa nakasanayan. Pagkatapos noon, habang naglalakad, biglang nakaramdam ng matinding gutom si Aisha. Kaya iminungkahi ni Soma na pumunta sila sa cafe ni Yuna upang maghanap ng makakain. At sa unang pagkikita pa lang, agad na nakilala ni Yuna na sila ay nakabihis para sa isang lihim na lakad. Sinabi ni Yuna na ang Zealand noodle dish na naisip ni Poncho ay kasalukuyang napakapopular sa mga kumakain. Ngunit nang makita ni Lycia at Aisha na palaging nakatingin si Soma nang may paghanga kay Yuna, labis silang naasiwa. Noong unang makilala si Aisha, inakala ng lahat na isa siyang napakalakas na mandirigmang elf. Ngunit ngayon, ipinakita niyang isa lamang siyang clumsy na babaeng mahilig sa pagkain. Sa sumunod na pag-uusap, nalaman ni Soma na pinapayagan sa mundong ito ang mga lalaki na magkaroon ng maraming asawa. At bilang unang asawa, pinayagan ni Lucia si Soma na magkaroon pa ng 7 karagdagang asawa. Dahil dito, nagsimula na ring magplano sina Aisha at Yuna na maging kanyang mga konkabina. Ang kaharian ng Elfrieden ay may higit sa 100,000 sundalo. Ngunit kalahati lamang ng puwersang militar ang direktang pinamumunuan ng hari, habang ang natitirang kalahati ay nasa ilalim ng pamumuno ng 3 marquis, lalo na ang puwersa ng impanterya ni Duque Jorg. Ngunit tila tutol ang 3 marquis sa pagiging hari ni Soma. Kaya't maaaring magkaroon ng digmaan sa pagitan ni Soma at ng 3 marquis sa nalalapit na hinaharap. Habang abala ang lahat sa pag-uusap, biglang napansin nila ang isang magkaibigan na nagtatalo sa tabi nila. Ang sundalong si Haro ay nais kumampi kay Duque Jorg upang harapin si Soma. Kaya't pinipigilan siya ng kaibigan niyang si Kid na nagtatrabaho sa hukbong Maharlika. Masaya si Haro sa pag-aakalang ang digmaan ang pinakamagandang pagkakataon upang siya ay ma-promote.
Ngunit natatakot si Kid na baka samantalahin ng ibang bansa ang digmaang sibil upang sakupin ang Elfridan. Naalala ni Soma ang payo ni Hakuza tungkol sa ugnayan nila sa mga pinagsama-samang estado, at wala ni isang bansa sa rehiyong ito ang tunay na kaalyado ng Elfridan, lalo na ang kaharian ng Frydonia sa kanluran, na palaging nag-aabang upang sakupin ang Elfridan. Sa Timog Silangan, ito ay katabi ng Union of Eastern States sa Hilaga, ang Duchy of Frydonia sa kanluran, at ang Republic of Togay sa Timog Kanluran. Mas mapanganib pa, naroon din ang union ng Nine-Headed Dragon Archipelago sa Timog Silangan na nahihiwalay sa dagat. Sa kanluran ng Duchy of Amidonia ay ang bansang binubuo ng mga bayarang mandirigma. Mas nakalulungkot pa, ang bilang ng mga bansang may magiliw na pagtingin sa kaharian ay halos wala. 4 ang neutral, at 1 ang kaaway. Labis ang pag-aalala ni Soma dahil nasa isang malungkot at nakahiwalay na kalagayan ang kanyang bansa. Sa kasalukuyan, nahaharap si Soma sa panganib ng digmaang sibil laban sa 3 marquis, at si Haro ay sumuporta kay Jorg dahil pinuprotektahan nito ang mga maharlikang inalisan ni Soma ng ari-arian. Ngunit isiniwalat ni Kid na ang mga maharlikang iyon ay pawang tiwali, kaya kinumpiska ang lahat ng kanilang ari-arian. Habang nagtatalo ang dalawa, lumapit si Soma sa harapan nila. At nang makita si Soma, nagulat si Kid nang makilala niyang siya ang hari ng Alfred. Ngunit si Haro ay nagpakita ng walang galang na asal kay Soma dahil hindi pa niya kinikilala na siya ang hari. Kaya't galit na tinakot ni Aisha si Haro upang ipaalam kung sino ang nasa harapan niya. Matapos malaman ni Haro na si Soma ang hari ng Alfred, labis siyang natakot at napaihi sa sarili. Ngunit hindi sinisi ni Soma si Haro sa pagnanais nitong kumampi kay Duke Jorg. Gayunman, nalaman ni Soma na sina Haro at Kid ay magkaibigang mula pagkabata. Kaya kung pipiliin ni Haro na kumampi kay Jorg, dapat ay handa siyang labanan si Kid dahil isa siyang opisyal ng hukbong maharlika sa ilalim ng utos ni Soma. Matapos marinig ang mga bagay na iyon, napagtanto ni Haro na kakalabanin niya ang matalik niyang kaibigan kung sumiklab ang digmaang sibil. Kaya't nagpasya siyang huwag nang sumunod kay Jorg. Nang magkaroon ng sariling sandali ang tatlo, abala ang tagapagbantay sa pagtupad ng kanyang pangarap. Pinuri ni Lycia si Soma sa mahusay nitong paghawak sa sitwasyon. Pinili niyang sabihin ang mahihirap na salita upang hindi mailagay sa mahirap na kalagayan ang magkaibigan. Ngunit tumanggi si Soma sa papuri, sinabing-sinabi lang niya ang kanyang iniisip at hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Si Lycia ang kusang nagtanong kay Soma kung gusto nitong ipahinga ang kanyang ulo sa kanyang kondongan. Bahagyang nagulat si Soma, ngunit matapos marinig ang pagtitiyak na sila ay magkasintahan, nabawasan ang kanyang pag-iingat at mahiyain niyang ipinatong ang kanyang ulo sa kondongan ni Lycia. Nag-usap ang dalawa tungkol sa hinaharap. Sinabi ni Soma na ang pakasalan ng taong mahal mo ay isang napakagandang bagay. Matiim na tinanong ni Lycia ang pangunahing tauhan kung wala pa rin ba siyang nararamdaman para sa kanya sa hinaharap. Labis na nalito si Soma sa tanong ni Lycia. Nahulog sa katahimikan ang dalawa. Upang basagin ang nakakabigat at nakakatakot na katahimikan, nagsalita ang tagapagbantay, nagrereklamo na kailan pa ba siya makakalaya sa pag-arte na natutulog. Sa narinig, agad na bumalik sina Soma at Lycia sa dati nilang estado. Nahihiya at namula ang dalawa. Ilang araw ang lumipas, nakagawa si Soma ng isang manika at ginamit ang teknik ng pagkontrol ng manika upang manipulahin ito. At habang nilalaro ni Soma ang manika, biglang humiling si Haro na makipagkita sa kanya. Lumabas na isinalaysay ni Kid sa ama ni Haro ang lahat ng nangyari sa kafe ni Yuna. At bilang isang general sa ilalim ng utos ni Soma, binigyan niya ng palo si Haro dahil sa kagustuhang kumampi kay Duke Jorg. Gayunman, pinayuhan siya ni Soma na huwag masyadong malakas ang palo, baka mawalan siya ng tagapagmana. Hiniling din ni Soma kay Haro na sumali sa hukbong maharlika at maging deputy team leader sa grupo ni Kid. Pagkatapos noon, biglang humiling ang ama ni Haro na makipag-usap ng pribado kay Soma. At matapos marinig ang kanyang kwento, labis ang pagkagulat ni Soma. Palihim na ipinadala ni Soma ang kanyang manika upang sumali sa isang grupo ng adventurer sa lungsod dahil nais niyang gamitin ito upang galugarin ang mga imburnal sa ilalim ng lungsod. Sa pagbaba sa ilalim ng lungsod, nakapatay ang manika ni Soma kasama ang grupo ng maraming halimaw. Ngunit palagi nilang inakala na ang manika ni Soma ay isang tunay na tao. Mula sa malalaking puting ahas hanggang sa mga dinosaur, kayang-kaya ng manika ni Soma ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatagpo sila ng isang kulay lilang halimaw na mukhang nakakatakot. Mula sa bibig nito ay tumulo ang napakaruming laway. Nakita ng buong grupo na hindi nila kayang harapin ito, kaya tumakbo sila palayo. Sa kanilang pag-atres, sa kasamaang palad, nadapa ang manika ni Soma. Sa sandaling iyon, naghagis ng bomba ang isa sa mga kasama patungo sa halimaw. Sa sakit, nagpakawala ng maraming bala ang halimaw mula sa katawan nito. Nang malapit ng tamaan ng ligaw na bala ang kasamang naghagis ng bomba, ginamit ng manika ni Soma ang kanyang katawan upang protektahan siya. Matagumpay na nakalabas ang lahat mula sa madilim na lugar na iyon. Sa labas, nilinis ng babae ang manika at nagpasalamat sa kanya sa pagsadjep sa kanya.
Nagtaka ang lahat sa grupo, iniisip kung ano kaya ang iniisip ng manika sa sandaling iyon. At matapos ang bawat paggalugad, karaniwang nililinis ni Soma ng maigi ang kanyang manika. Habang naliligo, biglang pumasok si Lucia. Nang makita ang manika, sinabi niyang parang mas malaki ito kaysa noong huli, hindi ba? Hindi binanggit ni Soma ang tungkol sa laki. Sinabi niya na ipinadala niya ang manika sa mga lagusan upang makita kung ano ang itsura ng mga daanan sa ilalim ng lungsod. Kinabukasan, tinipon ni Soma sina Alicia at ang mga opisyal ng estado upang pasalamatan sila sa kanilang masigasig na pagtatrabaho araw at gabi. Sinabi rin ni Soma na sila ay kanyang mga kayamanan at mayroon na silang sapat na kapital upang itayo ang lungsod ng Venet Innova. Ipinabatid ni Soma kay Lucia na balak niyang magtayo ng isang lungsod sa baybayin sa timog, at ang lungsod na ito ang magiging sentro ng pagbili, pagbebenta, at pag-export ng mga produkto mula sa Elfridan. Sa Bay Area, plano niyang magtayo ng isang daungan. Ang pagtatayo ng bagong lungsod ay magiging maginhawa para sa pagdadala ng mga kalakal sa lupa at sa tubig. Kapag naging matagumpay ang lungsod na ito ang magiging puso ng bansa. Ang mga kalsada sa paligid nito ang magsisilbing mga ugat. Pagkatapos, mahinahong ipinaliwanag ni Soma kay Lucia kung gaano kahalaga ang pamamahagi ng mga produkto. Tunay ngang malawak ang pananaw ni Soma. Ngunit nang ipresente niya ang kanyang mga ideya sa mga opisyal ng korte, sila ay namangha. Napanganga ang lahat. Pagkatapos ay inanunsyo ni Soma na bilang pasasalamat sa ambag ng lahat, magkakaroon sila ng 5 araw na pahinga. Balak sana niyang gantimpalaan sila ng mga medalyang ngunit labag ito sa patakaran ng pagtitipid ng bansa, kaya't papalitan niya ito ng mga araw na pahinga at karapatang kumuha ng bote ng alak mula sa tindero. Matapos ang pagpupulong, naisip ni Alicia kung medyo sobra na ba ang ginagawa ni Soma. Inamin din ni Soma na maaga siyang nagsimulang magtrabaho kaya medyo malabo ang kanyang isipan. Gayunman, nag-aalala si Alicia sa kalusugan ni Soma dahil kamakailan ay sobra na ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Soma na kung siya ay mamatay, maaaring tumawag muli ang Alfrede ng panibagong bayani. Ngunit habang siya ay inaantok, bumulong si Lucia na si Soma lamang ang kailangan niya, kasabay ng isang masidhing halik. Kinabukasan, nagtungo si Soma at ang lahat sa timog na baybayin upang simulan ang pagtatayo ng bagong lungsod. Ngunit ipinaalam ni Lerwin na tumututol ang mga lokal sa konstruksyon ng lungsod. Sinabi ni Lerwin na tumututol ang mga taga-nayon dahil baka magalit ang Diyos ng dagat. Sa pagkarinig tungkol sa Diyos ng dagat, naging mapagduda si Soma at bumaling kay Lucia upang tanungin kung may mga Diyos ng dagat sa panahong ito. Nauutol na sumagot si Lucia na may mga taong naniniwala sa mga Diyos na iyon, ngunit sa kanyang palagay ay wala namang ganoong Diyos. Naniniwala rin ang mga tauhan ni Soma na ang mga bagay na iyon ay pawang pamahiin lamang. Nagpunta si Soma upang makipagkita sa isang matandang pinuno ng nayon upang tanungin kung bakit tumututol ang mga lokal. Sa unang pagkikita, ipinakita ng matanda ang kanyang mayabang at mainit na pag-uugali. Ngunit nang marinig niyang ang kaharap niya ay ang hari ng kaharian, napasigaw na lamang siya ng mahal na hari. Nagkaroon ng seryosong pag-uusap ang lahat kasama ang matanda. Ikinwento ng matanda na ito ay ipinapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ang lugar na iyon ay napakadelikado kaya't walang nangangahas tumira roon. Ipinaliwanag ng matanda na ang baybaying dagat na iyon ay teritoryo ng Diyos ng dagat, kaya't sino mang magtatayo ng lungsod doon ay lulubugan ng Diyos ng dagat sa pamamagitan ng isang alon. Gayunman, ang kwento tungkol sa Diyos ng dagat na kayang lumikha ng dambuhalang alon ay nangyari daan-daang taon na ang nakalipas, at napagtanto ni Soma na ang Diyos ng dagat na binanggit ng matanda ay isang tsunami. Ngunit maaaring malayo ang pagitan ng mga panahon kung kailan ito nangyayari, kaya't hindi alam ng mga opisyal na tumutulong kay Soma. Ngunit hindi iyon naging dahilan upang sumuko si Soma. Itutuloy pa rin niya ang plano na itayo ang puso ng bansa. Gayunman, magkakaroon ng kaunting pagbabago. Kung ipagpapatuloy nila ang pagtatayo ng lungsod sa dating lokasyon, maaaring ito ay malubog ng tsunami balang araw. Kaya't inilipat ni Soma ang lugar ng konstruksyon ng lungsod ng kaunti pa sa timog. Nais pa rin niyang ang lungsod ay maging matatag laban sa tsunami. Binanggit ni Soma ang mga palatandaan ng paparating na tsunami ayon sa karanasan ng mga matatanda sa nayon. Kapag malapit nang mangyari ang tsunami, ang lupa ay yayanig ng matindi, ang fenomenong ito ay tinatawag na lindol. Ang mga lindol sa ilalim ng dagat ay dulot ng paggalaw ng mga fault line na nagiging sanhi ng pagtaas at pagbaba ng seabed. Patuloy na nagpapaliwanag si Soma. Habang ang mga naruroon ay namangha, napanganga ang lahat. Kalaunan, napagtanto ni Soma na masyado na siyang nagsalita, kaya tumigil na siya sa pagpapaliwanag. Sa huli, itinuro niya ang aral na kapag may tsunami, dapat ay may masisilungan ng mga tao sa matataas na lugar. Kailangang ipalaganap ang impormasyong ito sa mga naninirahan sa Bay Area. Sa kabilang panig, nakaupo si Alicia at ang tagapagbantay, tahimik na nakikinig at walang naidagdag na komento. Hinangaan ng dalawa si Soma dahil sa kanyang kasipagan sa pagpapaunlad ng bansa. Sinabi ng tagapagbantay na tunay na nagmamalasakit ang kanyang kamahalan sa kaharian.
Pagkatapos, tinanong ni Lucia ang tagapagbantay kung gusto ba niya si Soma. Hindi nagatubili ang babae, agad siyang tumayo at sinabing labis niyang iginagalang ang kanyang kamahalan. Ang mga tao sa mundong ito ay mayroon pa ring teknolohiya upang makagawa ng dambuhalang barkong pandagat. Ngunit hindi pa nila kayang gumawa ng makina upang ito ay gumalaw ng mag-isa. Kaya't kinailangan nilang sanayin ang isang uri ng Sea Dragon upang hilahin ang mga barko sa dagat. Sa utos ni Soma, pinangunahan ni Kid ang isang pangkat ng mga sundalong maharlika patungong timog upang magtayo ng mga kalsada para sa lungsod. At nang makita ni Haro na ang mga sundalong tulad niya ay kailangang magtayo ng kalsada, labis siyang nainas. Ngunit nanatiling tahimik si Haro, hindi nang ahas na tumutol nang makaharap si Soma at ang mga sundalong maharlika na nagtatrabaho sa lungsod. Lahat ay mukhang pagod at nakasuot ng puting kamiseta para sa paggawa sa halip na karaniwang uniforme. Agad na dumating ang oras ng tanghalian. Kumagat si Haro sa ulam na inimbento ni Soma na tinatawag na inihaw na karne na may luya. Napilitan siyang purihin ito bilang masarap. Kinilala rin niya na si Soma ay may talento sa pagluluto. Kasabay ng daloy ng usapan, ikinwento ni Ke kung paano ipinadala ni Soma ang mga tao sa tribo ng mga lobo upang kumuha ng pampalasa para sa pagluluto. Ang utos na iyon ay tumulong sa tribong iyon upang magkaroon ng kabuhayan, at nakatulong din sa mga tao sa kaharian upang makakain ng masarap na pagkain. Tunay ngang isang hakbang na tumama sa dalawang layunin. Kasabay nito, nabanggit din ni Ki ang mga ginawa ni Soma para maihatid ang pagkain gaya ng paggawa ng mga kalsada at pag-imbento ng mga bagong pagkain. Dahil dito, malaki ang nabawas sa kakulangan ng pagkain. Namangha si Haro, hindi niya inakala na ganon kalawak ang pananaw ni Soma. Pagkatapos, sinabi ni Haro na matutulog siya sandali matapos kumain ng tanghalian. Hindi rin nakakagulat dahil hinihikayat din ito ng bagong hari ang pagtulog pagkatapos kumain para tumaas ang produktibidad. Pagkatapos noon, lumabas si Soma at ang lahat para silipin ang ginagawang kalsada sa probinsya. Lumapit si Soma kay Haro, inaya siyang sumama sa survey para masaya, at sinabi na ang mga bagong kalsadang ito ay kayang-kaya ang bigat ng mga hayop na humihila ng kariton. Nagpatanim din siya ng mga punong nakakapalayo ng demonyo dahil ang mga punong ito ay naglalabas ng vibration na ayaw ng mga halimaw at mababanges na hayop, para itong natural na proteksyon para hindi makalapit ang mga hayop na maaaring makasama. Pero pinakita rin nito ang pagiging maingat ni Soma. Hindi niya tinanim ng masyadong dikit-dikit o masyadong malayo ang pagitan, sakto lang para hindi makaapekto sa ibang hayop. Gumamit pa si Soma ng mga barkong may ilaw sa gabi para gawing ilaw sa kalsada. Habang nag-uusap ang lahat, biglang may dumating na ibong mensahero na lumipad papunta kay Aisha. At sobrang natarante si Aisha nang malaman niyang niyanig ng lindol ang kanyang nayon ng mga elf. Mahigit kalahati ng nayon ni Aisha kasama ang maraming elf ay natabunan ng lindol. Kaya sinubukan ni Soma na palakasin ang loob ni Aisha at agad na nag-utos sa mga sundalo na pumunta sa nayon para magligtas ng tao. Nang nag-alinlangan si Aisha, sinabi ni Soma na nasa posisyon siya para makatawag ng maraming tao. Kaya hayaan na lang siyang tumulong. Walang dahilan para mag-alinlangan. Sa narinig, naiyak si Aisha sa emosyon. Sinabi ni Soma na si Aisha ang dapat mamuno sa mga sundalo papasok sa gubat ng mga tagapangalaga para iligtas ang lahat. Ang pagtulong sa sakuna ay laban sa oras. Si Ken naman ay agad na nagmabalisa ng mga tauhan. Si Alicia ay inatas ang bumalik sa kabisera para humingi ng dagdag na rescue team at mag-ulat kay Hakuya para ipadala ang mga gamit na pangtulong sa nayon ng elf. Agad itong ginawa ni Alicia ng walang patumpik-tampak pero may bagong problema, ang paglalakbay mula rito papunta sa nayon ng elf ay 2 araw ang itatagal. Hindi ito pwedeng pabilisin. Tinanong ni Soma si Haro kung may magic na pwedeng gamitin para bigla na lang lumipat sa lugar na kailangan puntahan. Sa narinig, nahiya agad si Haro at nagtanong pabalik kung may ganong spell, bakit pa sila nagpapakahirap gumawa ng kalsada. Totoo, inis na inis si Haro na gusto na lang niyang suntukin si Soma para maibsan ang inis sa puso niya. Habang nag-iisip siya, may dumaan na car itong hila ng hayop at biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Pagkatapos bumiyahe gamit ang car itong hila ng kabayo, nakarating na ang rescue team sa nayon ng elf at nakipag-usap si Soma sa ama ni Aisha, na siya ring pinuno ng nayon, para malaman ang sitwasyon. Sinabi ni Soma na nagdala siya ng 50 Imperial Guards dito, at sa loob ng ilang araw pa, siguradong darating ang ikalawang rescue team na may dalang mga gamit na pangtulong. Pagdating sa punong nayon, sinabi niya na naganap ang pagguho ng lupa sa silangang bahagi ng nayon. Mahigit 100 katao ang nasaktan at mahigit 40 ang nawawala. Sabi ni Soma, Chief, pakaigoin ang listahan at tingnan kung ano talaga ang eksaktong bilang. Magtalaga rin ng mga tao para magbantay sa bundok. Kapag gumalaw ang bundok o may kakaibang tunog, agad na i-report. Lumapit si Asa para kunin ang misyon na ito. Sinangayunan siya ng kanyang ama dahil madalas silang maglaro ng mga kaibigan niya sa gubat na ito, kaya kabisado na niya ang mga daan at pasikot-sikot dito.
Mas madali rin kung tatawagan niya ang mga kaibigan niya. Nang maunawaan ang kalupaan ng lugar, agad na inutusan ni Soma ang mga sundalo na iligtas ang mga taong natabunan ng lupa at bato. Sinabi niya sa lahat na huwag magpakapagod ng sobra. Kapag may nakita silang pagguho habang Nagel iligtas, kailangan agad umatras. Pagkatapos noon, nagsikap si Soma at ang lahat na iligtas at hanapin ang mga nawawala. Gumamit si Soma ng isang kahoy na daga na gumagapang sa mga guho para tumulong sa pagligtas. Dahil dito, nakaligtas siya ng isang taong naipit sa ilalim ng malaking punong kahoy. Pagkatapos ng pagligtas, labis ang pasasalamat ng ama ni Aisha sa tulong ni Soma. Pero marami pa ring tao ang namatay habang naghihintay sa pagdating ng rescue team ni Soma. May isang tao na, dahil nawalan ng asawa sa pagguho, nakapagsabi ng mabibigat na salita kay Soma. Pero naunawaan ni Soma ang pinagdadaanan ng taong iyon. Sa labas, ipinaliwanag ni Aisha na ang lalaking iyon ang pinakatutol sa pagputol ng mga puno sa gubat dahil naniniwala siyang may misyon ng gubat na ito. Kaya kapag pinutol ang mga puno, para raw itong nawala ng lakas. Kaya nagbigay ulit si Soma ng paliwanag kung ano ang tamang dapat gawin. Sinisi ni Soma ang sarili niya dahil hindi siya agad nakarating para iligtas ang lahat ng biktima. Pagkatapos ng trabaho sa nayon, nagpaalam na ang hukbo at bumalik sa kaharian. Nakatayo si Aisha sa isang bato habang pinapanood ang mga sundalong pagod at puyat sa pagligtas sa kanyang nayon. Hindi rin naiiba si Soma. Kitang-kita sa kanya ang matinding pagod. Sinisi ni Lucia ang sarili niya dahil hindi siya nakatulong sa pagligtas. Pinakalma siya ni Soma at sinabing nakatulong na siya sa pagtawag ng rescue. Ginawa na ng lahat ang makakaya nila. Muli, sinisi ni Soma ang sarili niya dahil hindi niya nagampanan ng maayos ang pagiging hari. Para sa kanya, ang trabaho ng pinuno bukod sa pamumuno sa bansa ay ang pagplano at paghahanda sa mga biglaang sakuna. Napabayaan niya ito. Pinakalma siya ni Alicia at sinabing magaling na ang ginawa niya. Huwag na niyang sisihin ang sarili niya ng ganoon. Pero binanggit ni Soma ang mga bagay na kulang pa siya at hindi pa niya nagagawa. Kung hindi niya binanggit, ayos lang. Pero dahil binanggit niya, lumabas na marami-rami pala. Sa sobrang stress, napaiyak siya. Pagbalik sa kabisera, pumunta si Yuna sa kwarto ni Soma dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Kamakailan, marami nang kailangang asikasuhin si Soma hanggang sa lindol sa nayon ng mga elf. Pagbukas ng pinto, imbes na makita si Soma na nakaupo sa mesa at seryosong nagbabasa ng mga dokumento, dahil siguro sa pagod, nakahiga siya sa kama habang tinitingnan ang mga papel. Nang makita si Yuna, agad niyang itinago ang mga ito. Tinanong siya ni Yuna, hindi ka ba nakakatulog nitong mga araw? Sagot ni Soma, pagod na raw siya at ang dami niyang iniisip kaya hindi siya makatulog. Pumasok si Yuna sa kwarto at sinabihan si Soma na matulog. Sa narinig, medyo naguluhan si Soma pero sumunod na lang at humiga para pahilihin siya ni Yuna. Kumanta si Yuna ng isang kanta na may napakalambing na himig para tulungan siyang makatulog. Samantala, nagtipon ang tatlong duke para pag-usapan kung kikilalanin ba si Soma bilang hari. Para kay Duchess Walter, mas gumanda ang buhay ng mga tao mula nang maging hari si Soma. Kaya buo ang suporta niya para kilalanin si Soma bilang lehitimong hari ng kaharian. Pero si Duke George ay ayaw tanggapin ang isang tao mula sa ibang mundo bilang hari. Si Duke Castor naman ay gustong makipag-alyansa kay George para mapatalsik si Soma sa trono. Sa narinig, hindi na nakaupo si Duchess Walter. Tumayo siya at tinanong kung ganoon ba talaga katindi ang pagnanasa ni Castor sa trono. Pero ang gusto lang ni Castor ay ibalik ang trono kay Haring Anbec. Sinabihan ni Duchess Walter si Castor na putulin ang ugnayan sa kanyang asawa at mga anak kung sakaling matalo siya sa labanan dahil ang asawa at mga anak ni Castor ay anak at apo rin ni Duchess Walter. Pero ang panganay na anak ni Castor na si Connor ay nagpumilit na lumaban kasama ang kanyang ama. Ang dahilan ng pakikipaglaban niya ay dahil pinatalsik ni Soma si Haring Anbec at dahil hinawakan ni Soma si Alicia. Ang matalik na kaibigan ni Alicia na si Haring Gausilia ng kaharian ng Frydonia ay napansin na malapit nang magkaroon ng digmaang sibil sa Elfrieden, kaya siya at si Prinsipe Julius ay nagplano ng pag-atake kina Alfred at Wright kapag nagsimula na ang digmaan. Pero para kay Prinsesa Zora, hindi dapat salakayin ang Elfrieden dahil sobrang hirap din ng Amidonia. Sa kabilang banda, matapos ibigay ni Hako kay Soma ang ulat tungkol sa ani, inanunsyo niya na halos sapat na ang pagkain at pwede nang lumipat sa susunod na hakbang. Ang susunod palang hakbang ni Soma ay ang balak na sakupin ang ibang bansa. Si Gaius ay tinipon na ang lahat ng general ng Amidonia para maging handa sa pag-atake sa Elfrieden. Ang malinaw na target ay ang lugar ng pagkain sa timog kanluran ng Elfrieden, pero sinubukan siyang pigilan ng isang opisyal na sibilyan na si Colbert. Bago pa matapos ni Colbert ang kanyang sinasabi, tinamaan siya ng sapatos ng hari sa mukha. Nagrereklamo siya na buong araw ay puro ganito ang naririnig niya, hindi pa tamang panahon, kailangang ayusin pa ang mga patakaran. Pero ang resulta, talo pa rin.
Patuloy pa rin ang mga opisyal sa pagsasabi na kung aatake ang kanilang bansa ng mag-isa sa kaharian ni Soma, siguradong makakatanggap sila ng batikos dahil lahat ng bansa ay pumirma sa deklarasyon ng sangkatauhan para labanan ang tribo ng demonyo ng imperyo. Sa madaling salita, ang deklarasyon ng sangkatauhan ay isang kasunduan para pigilan ang teritoryo ng Demon Lord sa patuloy na pagpapadala ng sundalo sa timog. Ang imperyo na may pinakamalawak na teritoryo sa kontinente at pinakamalakas na puwersa militar ang siyang haarang sa mga halimaw at tribo ng demonyo. At ang sangkatauhan ay kailangang itigil ang mga alitan at magkaisa bilang isang puwersa. Sa deklarasyong iyon, may tatlong nilalaman. Isa sa mga ito ay ang hindi pagtanggap ng pagbabago sa mga hangganan ng bansa dahil sa gulo sa pagitan ng mga tao. Kaya kung umatake sila sa Elfriden ng mag-isa, maaaring makialam ang imperyo dahil naniniwala ito na dapat magkaisa ang mga bansang pantao para labanan ang tribo ng demonyo, hindi para sakupin ang isa't isa. Pero ang Elfriden ay hindi kailanman sumali sa alyansa ng mga tao laban sa tribo ng demonyo. Kaya naniniwala si Prinsipe Julius na ang pag-atake sa Elfriden ay walang kinalaman sa pakikipaglaban sa tribo ng demonyo, at pagkatapos ay tinanggal si Kabat. Samantala, nakikipag-ugnayan si Soma sa tatlong duke gamit ang isang communication device. Matapang na sinabi ni Soma na kung mula ngayon ay hindi na sila susunod sa kanyang utos, ituturing niya silang mga traidor. Nagtanong ang Duchess kung ano ang balak ni Soma sa mga teritoryo ng tatlong duke. Sinabi ni Soma na kung susunod sila sa kanya, hindi niya gagalawin ang mga ito. Ang mga hukbo ng tatlong duke ay pagsasamahin sa Imperial Guards. Isang bagong napakalakas na hukbo ang mabubuo. Tatanggalin din niya ang pribilehiyo ng pagkakaroon ng sariling hukbo sa mga teritoryo ng mga duke. Namangha ang mga duke sa paraan ng pag-iisip ni Soma. Tinanong ng Duchess tungkol sa lungsod na balak itayo ni Soma. Siguro ay natatakot siya na makaapekto ito sa kanyang teritoryo kaya gusto niyang makasigurado. Nakakuha siya ng sagot mula kay Soma na ikinasiya niya. Mukhang bumoto na ang Duchess pabor kay Soma, pero sina Vegas at Castor ay tumanggi pa rin kilalanin si Soma bilang hari ng kaharian. Gayunpaman, 100 sundalo lang ang sumuporta sa duke. Ang natitirang hukbo ay hindi niya pinatawag na natiling neutral. Ipinapakita nito na iniisip na ni Duke Vegas ang pagkatalo kahit hindi pa nagsisimula. At ang hukbong lakad ni Jorg kasama ang hukbong panghimpapawid ni Castor ay magsasanib puwersa para patalsikin si Soma. Pagkatapos, ibabalik nila ang ama ni Lycia bilang hari gaya ng dati. Kahit magkalaban, maayos pa rin ang pakikitungo nila sa isa't isa, iniisip pa rin ang kapakanan ng kalaban. Pagkatapos noon, pinutol ni Lycia ang kanyang buntot ng buhok bilang simbolo ng kanyang matibay na suporta kay Soma. Bilang kanyang master, naramdaman ni Duke Jorg ang determinasyong iyon. Pagkaalis ni na Jorg at Vegas sa group call, biglang lumitaw si Yuna sa tabi ni Walter. At nalaman na si Yuna pala ay apo ng matandang Duchess Walter. Ipinaalam ni Yuna kay Walter na si Soma ay isang malinis at matuwid na hari, kaya agad niyang kinilala si Soma bilang opisyal na hari ng Elfridan. At hindi kailangang lumaban si Soma mag-isa. Nandito ang lahat bilang kanyang maaasahang kakampi. Pinangunahan ni Gaius ang puwersa ng 30,000 sundalo mula Amidonia papasok sa teritoryo ng Elfriden sa pamamagitan ng Yusen Gorge. At ang unang target ng kanyang pananakop ay ang lungsod ng Altomire na nasa hangganan. Dahil ayaw niyang makipaglaban kay Gaius, sumuko sa kanya ang Lord ng Antemira. Pero sa loob ng lungsod, marami pa ring taga-Elfriden ang gustong lumaban sa hukbo ng Amidonia. Nabuo ang dalawang grupo, ang grupo na ayaw ng digmaan at ang grupo na lalaban hanggang dulo. Parehong ayaw sumuko. Lumapit ang Lord para humingi ng kaunting oras pa, pero si Gaius ay walang pakialam. Sinabi niyang pwede siyang umatake kahit kailan. Nang marinig ito, yumuko na lang ang Lord habang nanginginig. Sinubukan niyang sabihin na kung bibigyan siya ng kaunting oras, agad niyang titipunin ang opinyon ng mga tao sa lungsod. Matapos makatanggap ng payong pangmilitar, pumayag si Gaius na maghintay muna bago pasukin ang lungsod, sa halip na basta-basta na lang ito salakayin gaya ng una niyang balak. Kaya't humiling ang Panginoon ng Antemira na bumalik sa lungsod upang hikayatin ang mga mamamayan na sumuko. Pumayag si Gaius dahil kung magaganap ang labanan doon, tiyak na malaki ang magiging pinsala sa kanyang puwersa. Samantala, nagsimula na ang matinding sagupaan sa pagitan ng mga tropa ni Soma at ng impanterya ni Jorg. Sa loob lamang ng isang gabi, ginamit ni Soma ang earth magic ng kanyang mga sundalo upang magtayo ng isang kuta sa harap mismo ng kuta ni Kai. Ayon sa batang babae na may buntot ng daga, ito ang plano ni Soma na tinatawag na One Night Castle Project. Tunay ngang kamangha-mangha si Soma, palaging may naiisip at ginagawa na hindi inaasahan ng iba. Matapos mabaygo ang negosasyon sa tatlong duke, agad niyang inutusan ang 10,000 Imperial Guards na magtayo ng kuta. Tinawag din ng kutang ito na Giant Rhino Ship on Land. Ngunit naglabas ng ilang kanyon ang puwersa ni Jorg upang bombahin ang kuta ni Soma. Hindi ito ikinagulat, ang unang putok pa lang ay nakagawa na ng malaking butas sa kuta. Sumunod ang sunod-sunod na putok na tila ulan sa kuta.
Agad na dumating ang mga mandirigmang Dark Elf upang tumulong kay Soma bilang pasasalamat sa tulong niya noong lindol. Napakalakas ng mga kabataang elf, gamit lamang ang pana at palaso, napabagsak nila ang dambuhalang mga kanyan. Sinabi pa ng mga elf na mas madali pa raw itong tamaan kaysa sa mga agila. Pagkatapos noon, inilabas ni Lerwin ang mga kabalyero mula sa kuta upang wasakin ang lahat ng artilyeriya ni Jorg. Parang bagyong bumuhos ang mga sundalo. Mabilis ang kilos ng lahat, puno ng sigla at determinasyon. Iisa ang layunin ng lahat, talunin ang mga dumating upang sirain ang mapayapang pamumuhay nila. Gumamit sila ng fire magic upang sunugin ang mga kanyan. Sa simula pa lang, tagumpay na agad. Sino ang makakatagal sa ganito? Sa kabilang panig, labis ang tensyon ni Duke Jorg nang marinig ang ulat ng kanyang mga tauhan. Ang mga tiwaling maharlika na kumakapit kay Jorg ay labis na nag-aalala nang makita nilang dehado ang kanilang puwersa. Gayunman, nanatiling tiwala si Jorg na hindi magwawagi si Soma sa labanan dahil may 40,000 sundalo siya, samantalang si Soma ay may 10,000 lamang. Naghintay si Gaius hanggang hapon, ngunit hindi pa rin bumalik ang Panginoon ng Antemira upang makipagkita sa kanya. Kaya't inutusan niyang salakayin ang lungsod. Ngunit bago niya maibigay ang utos, biglang tumakbo palabas ang Panginoon. Labis ang galit ni Gaius nang malaman niyang hindi pa rin napapayag ng Panginoon ang mga mamamayan na buksan ang tarangkahan ng lungsod upang sumuko. Sa matinding galit, hinugot ni Gaius ang kanyang espada, balak pugutan ng ulo ang Panginoon bilang ganti. Sinabi niyang sa kaharian, may mga paksayon pa rin na handang lumaban hanggang kamatayan. Kaya't inilabas ng Panginoon ang isang bante ng ginto at nakiusap na maghintay pa ng isang araw. Binigyan siya ni Gaius ng palugit hanggang tanghali kinabukasan kapag nagtagpo na ang anino ng 2 punong kahoy sa tabi. Lumabas na si Duchess Walter ang nag-utos sa Panginoon na magkunwaring niloloko si Gaius upang bumili ng oras. Sinabi niyang sa panahong iyon, ang oras ay kasing halaga ng ginto. Kaya't kung may pagpapalit ang ginto para sa oras, ayos lang iyon. Maghihintay sila kay Soma na magdala ng karagdagang puwersa matapos talunin sina Jorg at Castor. Habang kumakain ng hapunan, pinahihirapan ni Kay at Haro ang mga sundalong nagbabantay. Labis ang tuwa ni Kay dahil pinili ni Haro na kumampi kay Soma at lumaban sa tabi niya. Samantala, hinihintay pa rin ni Duke Castor ang pag-atake ng mga sundalo ni Soma sa kanyang kuta. At matapos pag-isipan, inamin niyang si Soma ay isang napakagaling na hari pero masyadong nakakahiya kung susuko siya ngayon. Kaya kailangan pa rin niyang lumaban kay Soma. Biglang bumalik si Carla para iulat kay Castor na lumitaw na ang mga sundalo ni Soma malapit sa kanilang kuta. Pero laking gulat nila nang makita na nilagyan ni Soma ng gulong ang isang barkong pandigma at pinahila ito ng mga halimaw papunta sa dalampasigan. Pagkatapos noon, tinawagan ni Soma si Castor at inaya siyang sumuko agad pero tumanggi si Castor. Kaya pinapoy ni Soma ang barko at pinaputok ito direkta sa kuta ni Castor. Tumawa ng malakas si Castor, sinabing kahanga-hanga si Soma. Gumagawa siya ng mga bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Matapos ang palitan ng salita, hindi pa rin siya sumuko. Kaya si Soma na ang unang bumitaw sa tawag. Inutusan ni Castor si Carla na pangunahan ang hukbong panghimpapawid na nakasakay sa mga dragon para lumaban. Pero nahirapan si Carla nang atakihin sila ng anti-aircraft system ng barko. Inutusan niyang magbagsak ng bomba mula sa itaas, pero hindi pa man sila nakagalaw, nauna nang umatake ang artillery ni Soma. Dahil hindi inaasahan ang pag-atake, nagawa lang ni Carla na utusan ang lahat na magsipaghiwa-hiwalay para makaiwas. Napagtanto niyang dapat sa bulag na bahagi umatake para mas mataas ang tsansa nilang manalo. Ang kahinaan ng barkong pandigma ay nasa mga gulong. Nang maunawaan ito, inutusan niya ang lahat na doon umatake. Susubukan nilang sirain at hulihin si Soma. Ibinuhos ni Carla ang lahat ng lakas sa pag-atake, pero may kaunting pagsisisi sa puso niya. Dapat sana ay tinulungan niya si Licia bilang isang tauhan, hindi gaya ngayon na magkalaban sila. Sa wakas, matapos ang matinding pagsisikap, matagumpay na nawasak ni Carla at ng hukbong panghimpapawid ang mga kanya ng barko. Pero nang sumakay sila sa barko, wala silang nakita ni isa. At nalaman nilang ginamit ni Soma ang puppet control technique para kontrolin ang barko. Ngayon lang napagtanto ni Connor na naloko sila ni Soma. Sinadya niyang gawin iyon para palabasan ang grupo. At siya, kasama ang iba pa, ay nakapasok na sa kuta ni Castor para lumaban sa loob ng kastilyo. Sa sandaling iyon, nagaganap na ang harapang laban ni Soma at Castor. Sinabi ni Soma kay Castor na sumuko na lang para maiwasan ang labanan, pero agad siyang tinanggihan. At sa utos ni Soma, hinugot ni Asa ang kanyang espada at lumapit para lumaban kay Castor. Pero si Castor ay isang matandang lalaki na nabuhay na ng daan-daang taon. Kaya nahirapan si Aisha sa pakikipaglaban sa kanya. Ipinahayag ni Asa na mahal niya ang hari. Gusto niyang manatili sa tabi ng hari at prinsesa habang buhay. Pinuri ni Castor ang kanyang katapatan, pero sinabi niyang dapat ay protektahan na muna ni Asa ang sarili niya dahil nasa panganib siya. Pagkasabi noon, humampas si Castor ng espada pababa para talunin si Aisha.
Pero pinatakbo ni Soma ang kanyang puppet kasama si Alicia para suportahan si Aisha. Kaya nagawa ni Aisha na magpakawala ng isang matinding atake na tumapos kay Caster. Habang nakahandusay sa lupa, sinubukan pa ni Caster na sabihin ang huling matigas niyang salita. Sinabi niyang lumaban siya ng buong lakas hanggang sa huling sandali, kaya wala siyang pinagsisisihan. Matapos matalo si Caster, ipinaliwanag ni Licia sa kanya na si Soma ay isang mabuting hari. Tumingin si Soma sa labas at nakita ang makapal na puting usok na umaakyat. Napagtanto niyang sumabog ang barkong pandigma at pabalik na ang hukbong panghimpapawid. Kailangan nilang magmadali. Isinuot ni Licia kay Caster ang isang slave collar na pwedeng humigpit sa leeg niya kung susubukan niyang lumaban kay Soma. Kahit ayaw talaga ni Licia gawin iyon, napilitan siya dahil ipinagkanulo siya ni Caster at si Soma. Dumating si Carla, nakita ang ama niyang may suot na slave collar, at muntik nang bunutin ang espada para atakihin si Soma, pero pinigilan siya ni Licia. Agad ding sumuko si Carla nang makita niyang talo na ang kanyang ama, kaya kinailangan din niyang magsuot ng collar tulad ng sa ama niya. Humarap si Soma kay Toma at sinabi na mula ngayon siya na ang magiging general ng hukbong panghimpapawid, at inutusan siyang pamunuan ito sa ilalim ng Imperial Guards. Agad silang lumipad papunta sa kuta ni Kai. Bilang matalik na kaibigan, sinabi ni Licia kay Soma na kunin si Carla bilang kabit para makatakas ito sa parusa. Pero tumanggi si Soma dahil ang kasalanan ng mag-ama sa paglaban sa hari ay kailangang parusahan ng patas. Pagkatapos noon, lumipad ang mga kabalyero ng hukbong panghimpapawid para bambahin ang kuta ni Jorg. Kaya napilitan siyang tanggapin ang pagkatalo at inutusan ng lahat ng sundalo na sumuko. Inaresto rin niya ang mga tiwaling maharlika na kumampi sa kanya para ibigay kay Soma. Sinabihan ni Jorg ang kanyang tauhan na mukhang aso na isuot sa kanya ang slave collar na katulad ng kay Caster. At si Soma, kasama ang lahat, ay nakatanggap na rin ng balita ng pagsuko mula sa panig ni Jorg. Pero nagulat si Jorg nang malaman na si Soma ay tumutuloy na sa kanluran. Lumalabas na mas malaki pa ang target ng hari. Natuwa siya at sinabing dapat maghawak kamay ang prinsesa at ang hari para malampasan ang kanyang matandang katawan. Lumabas na ang mga tiwaling maharlika ay nagplano na umupa ng mga bayarang sundalo mula sa ibang bansa para patalsikin si Soma. Kaya nagkunwaring nagrebelde si Jorg para tipunin silang lahat sa isang lugar at mahuli. Nakaupo si Jorg sa kanyang silid. Maaaring iyon na ang huling sandali niya roon. Binuksan niya ang bote ng alak na bigay ni Father Anbich. Nanghihinayang siya na hindi niya masisilayan si Prinsesa Lisa sa pinakamagarang damit pangkasal. At ang ama ni Haro ang nagulat ng lahat ng plano ni Jorg kay Soma. Alam na ngayon na sina Carla at ang kanyang ama ay nagrebelde nang hindi alam ang totoong plano ni Jorg. Samantala, si Gaius ay nasa Antemire pa, pero hindi pa rin sumusuko ang lungsod. Malapit na niyang utusan ang mga sundalo na salakayin ito nang biglang makita si Walter na nakatayo sa pader. Napagtanto niyang malamang ay nakipagsabuatan si Walter kay Soma. Sabi naman ni Julius, baka ito ay isang patibong. Kailangan na nilang umatras agad. Gumamit si Walter ng magic para gumawa ng higanteng screen para makausap ni Gaius si Soma, at naririnig din ito ng mga tao sa lungsod. Sinabi ni Soma na natapos na niya ang pag-aayos sa digmaang sibil, pero hindi pa niya maibaba ang kanyang espada dahil sinasamantala ng Duchy ng Amidonia ang kaguluhan para sakupin ang teritoryo ng kanyang bansa. Nang marinig ito ng mga tao, sobrang natarante sila, wala ng oras para makapag-react. Patuloy na inakusahan ni Soma ang Duchy ng Frydonia at ang mga duke na may masamang balak. Pinagplanuhan nilang pag-awayin si Soma at ang tatlong duke para sila ang makinabang. Tinanong din ni Soma ang mga tao kung sang-ayon ba silang palayain ang mga ito habang buo pa sila, at kung karapat-dapat bang patawarin ang ginawa nila. Ang sagot ay malinaw, hindi. Malinaw na idineklara ni Soma na ang kaharian ng effort ay makikipagdigma sa Duchy ng Frydonia. Narinig ito ni Gaius sa labas ng lungsod at nagalit, sumigaw na si Soma ay isang batang walang modo, na naglakas loob tawagin na Barbarica ang hangarin ng tatlong henerasyong royal family. Sinabi ni Soma kay Gaius na ngayon ay dadalhin niya ang mga sundalo sa kanluran. Ang target ay ang kabisera ng Duchy ng Amidonia. Habang nag-aalangan si Gaius at ang kanyang mga sundalo sa labas ng lungsod, darating ang hukbo ni Soma at susunugin ang kanyang bansa. Ayon kay Soma, ang pagdadala ni Gaius ng hukbo sa Elfriden ay isang malinaw na pananakop. Kaya bilang kinatawan ng lahat ng mamamayan ng Ilfdan, opisyal niyang idineklara ang digmaan laban sa Frydonia. Nang malaman ni Gaius na papunta na si Soma sa Amidonia, sobrang natarante siya at agad na inutusan ang lahat ng sundalo na bumalik para ipagtanggol ang kaharian. Ipinalam din ng butler ni Roroa sa kanya na inaatake na sila ng hukbo ni Soma. Habang pinapatawid ni Gaius ang mga sundalo sa isang bangin para bumalik sa Amidonia, labis na humanga ang prinsesa ng Duchy ng Imonia kay Soma dahil alam nito ang iniisip ng kanyang ama at laging isang hakbang ang lamang. Nahulaan din niya na ang pinakamabilis na daan pabalik sa kanilang bansa ay sa Uden Gorge. Alam ito ni Soma, kaya pinaikot niya ang mga sundalo roon.
Totoo nga, nahulog sa patibong ang hukbo ng Amidonia, wala na silang oras para makabawi. Malaki ang naging pinsala, mahigit 500,000 sundalo ang dinala bago pa man sila makaatake. Nambush sila, at halos 400,000 sundalo ang naubos. Pero kahit papaano, nakatawag pa rin ang hari ng pagkain at dagdag na sundalo, kaya umabot sa 200,000 ang bilang nila. Kahit ganoon, pagdating nila sa kapatagan, puno na ito ng mga watawat ng kaharian ng Elfridan. Akala ni Gaius ay bumagsak na ang kabisera, pero sinabi ni Julius na tingnan ang kastilyo. Marami pa ring watawat ng Duchy ng Imonia ang nakasabit doon. Tuwa-tuwa si Gaius, agad na inutusan ang mga sundalo na talunin ang mga tao roon para makabalik sa kastilyo. Nakatanggap si Salmer ng ulat na balak ni Gaius na diretsyong salakayin ang lugar. Habang pinangungunahan ni Gaius ang hukbo pabalik sa kabisera ng Frydonia, nauna nang dumating ang hukbo ni Soma para salubungin siya. Mabilis na inutusan ni Soma ang lahat ng sundalo na pumwesto para harapin ang hukbo ni Gaius. 2 beses iwinagayway ang watawat. Naintindihan ng mga sundalo ang senadorias at bumuo ng V-shape na pormasayon. Sa gitna ay ang pwesto ng Imperial Guards at Guard Cavalry. Sa kaliwa ay si General Gibbs. Sa kanan naman ay si Prinsesa Alicia na may suporta mula kay Aisha. Nakahanda na ang lahat sa kani-kanilang posisyon para sa labanan. Sina Soma at Carla ay nakatayo sa itaas, pinagmamasdan ang sitwasyon habang nagsimula na ang sagupaan sa magkabilang panig. Halos ubos na ang lakas ng mga sundalo ni Gaius matapos ang ilang araw ng pag-aambay sa kanilang pagbabalik sa bansa. Kaya't madaling nagapi ng mga tropa ni Soma ang buong hukbo ni Gaius. Ang mga pinuno ng hukbo ay kailangan lamang magbigay ng bahagyang hampas upang talunin ang isang unit ng mga sundalo ng Emidonia. Nasa itaas si Soma, nag-iisip ng malalim. Lumapit si Connor at tinanong siya, sinasabing tila wala siyang konsentrasyon, parang nasa ulap ang kanyang isipan. Ngumiti si Soma at sinabing ang tungkulin ng hari ay bago at pagkatapos ng labanan, hindi habang nagaganap ito. Binanggit pa niya na kung matalo ang kanyang hukbo, kailangan niyang ayalay ang kanyang ulo bilang paghingi ng tawad sa mga general. Nagulat si Carla sa narinig at tinanong kung hindi ba siya natatakot mamatay dahil sinabi niyang kailangang ayalay ang kanyang ulo. Tinakpan ni Soma ang kanyang bibig at sinabing baka siya ay isang impostor dahil hindi siya kumikilos gaya ng isang hari sa isang sistemang pambansa. Inamin ni Soma na siya ay isang duwag. Ayaw niyang mamatay at ayaw rin niyang makakita ng iba na namamatay dahil sa digmaan. Ipinaalam ni Soma kay Carla na ito ang kauna-unahang malawakang labanan na tunay niyang pinamunuan at medyo hindi siya komportable sa tanawin ng mga sundalong nagsasakripisyo sa larangan ng digmaan. Nang makita ni Gaius na dehado na ang kanyang panig, inutusan niya ang kanyang anak na si Julius na tumakas agad. Bagaman ayaw iwan ni Julius ang kanyang ama, kinailangan niyang tumakas upang mapanatili ang kanilang angkan. Si Gaius naman ay mananatili upang lumaban sa mga tropa ni Soma at buksan ang isang landas ng dugo para makatakas ang kanyang anak. Ngunit bilang mabuting anak, sinabi ni Julius na siya ang magtatangkang pigilan ang mga kalaban upang makatakas ang kanyang ama. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Gaius. Aniya, marahil ang tunay na layunin ni Soma ay ang kanyang ulo. Sa pagpatay sa kanya, babagsak ang konserbatibong paksayon sa Duchy of Emidonia. Hindi inaasahan ni Julius na pupunta si Soma sa ganitong kalayuan para lamang patayin ang kanyang ama. Ayaw nang magsalita pa ni Gaius, kaya't inutusan si Julius na umalis agad. Ngunit ayaw ni Julius na iwan ang kanyang ama sa ganoong kalagayan. Sinabi ni Gaius na iyon ay utos ng hari. Kung wala siya, ano ang mangyayari sa bansa? Bagaman mabigat sa kalooban, kinailangan pa ring umalis ni Julius. Bago niya ipihit ang kanyang kabayo, nagbigay siya ng huling paumanhin sa kanyang ama at tumakbo patungong kabisera. Pagkatapos noon, sumakay si Haring Gaius sa kanyang kabayo upang umatake, na may iisang layunin, ang ulo ni Haring Soma. Natanggap ni Samor ang balita na umatras na ang pangunahing puwersa ng Emidonia mula sa likuran, at si Haring Gaius ay sumusugod ng buong lakas upang bawiin ang para sa kanya. Matapos matanggap ang utos ni Soma, pinalipad ni Carla ang kanyang mga pakpak upang salubungin si Gaius sa labanan. Pinangunahan ni Lerwin ang isang unit. Nang makilala niyang si Haring Gaius ang nasa unahan, agad siyang sumugod sakay ng kabayo at inihagis ang sibat sa dibdib ng lalaki. Sa kasamaang palad, iyon ay isang katawang halimaw lamang, hindi ang tunay na hari. Sa kabilang panig, sumugod si Carla upang makipaglaban kay Gaius. Ipinahayag ni Gaius na ang tanging target niya ay ang ulo ni Haring Soma. Tutup din niya ang hangarin ng 3 henerasyon ng kanilang royal family dito mismo. Para kay Carla, determinado siyang kunin ang ulo ni Gaius upang ihandog ito kay Soma. Pero kahit may kapangyarihan si Carla bilang kalahating dragon, madali siyang natalo ni Gaius. Nang makita ito, kinailangan ni Soma na kontrolin ang kanyang puppet para tumakbo at tumulong sa pakikipaglaban. Nang makita ito ni Gaius, lalo siyang ginanahan, sabing hindi siya basta-basta matatalo ng isang puppet lang. Dumating din si Soma kasama ang ilang sundalo. Nagpakilala siya bilang si Soma, tinanong kung siya ba ang lumapastangan sa kanyang kaharian.
Pagkarinig nito, agad nagsalita si Gaius V, sinabing dati rin namang teritoryo ng Amidonia ang Elfrieden, kaya't pag-apak niya sa sariling lupa, wala siyang dapat ikahiya. Papunta na sana siya kay Soma pero pinigilan siya ng puppet. Inutusan ni Soma si Carla na sunugin agad ang puppet, kaya nagpakawala si Carla ng apoy na naging sanhi ng pagsabog ng puppet pati na si Gaius. Pero nadamay din si Carla sa pagsabog, nalipad siya palayo at napahiga sa lupa. Agad tumakbo si Soma para tingnan ang kalagayan niya, pero bago pa siya makapagsalita, pinagalitan siya sa harap mismo, sinabing kung mamatay siya, malulungkot ng sobra si Liscio. Pagkatapos nito, tumingin silang dalawa sa kinaroroonan ni Gaius. Kahit sugatan sa buong katawan, nakatayo pa rin si Gaius matapos tamaan ng pagsabog. Paika-ika siyang lumapit kay Soma, habang paulit-ulit na sinasabi na kailangan niyang tuparin ang pangarap na makuha ang ulo ni Soma, lumalaban para sa dangal ng mga taga-Amidonia. Para maprotektahan si Soma, kinailangan ng mga mamamanan niya na magpaulan ng mga palaso para tuluyang talunin si Gaius. Bago siya bumagsak, naihagis pa niya ang kanyang espada na tumama sa harapan mismo ni Soma. Natalo na rin ang kanyang hukbo at agad sumukol nang makita nilang natalo ang kanilang hari. Pagkarinig na nagbuwis ng buhay ang kanyang ama, napaluha si Roroa sa sakit. Samantala, matagumpay nang nasakop ni Soma ang buong teritoryo ng kaharian ng Frydonia. Sa kasalukuyan, nasa loob na ng kastilyo ng Amidonia sina Soma at ang iba pa. Napansin ni Alicia na maganda ang pagkakaayos ng bulwagan, baka nga mas malaki pa ang ginasto sa dekorasyon kaysa sa bansa nila. Tinanong ni Lycia si Soma kung matagal na ba niyang balak sakupin ang Frydonia. Nanigas ang mukha ni Soma at agad ipinaliwanag kay Alicia na simula nang lumitaw ang mga halimaw sa hangganan, nagduda na siya. Bakit sila magpapadala ng sundalo sa gubat sa gilid ng hangganan para sa ano? At hindi rin sundalo ang mga iyon, mga halimaw na apoy sila. Buti na lang, noong panahong iyon, nailigtas ng puppet ni Soma ang batang babae na nag-iinspeksyon sa gubat, kung hindi ay gulo na sana. Ipinagpatuloy ni Soma na ang kaguluhan mula sa mga Flame Heroes ay taktika para paalisin ang mga tao sa mga baryo. Ipinabatid ni Lerwan kay Soma na tumakbo si Julius papuntang kanluran para humingi ng tulong sa Grand Empire, at bilang kaalyado ng Amidonia, tiyak na magpapadala ng hukbo ang imperyo para bawiin ang lugar na ito. Sinabi ni Soma na sa bagong bansang ito, wala talagang mga opisyal. Mahirap talaga, kaya humiling siya na magpadala ng ilang opisyal dito. Tungkol naman sa mga tao ng Frydonia, galit na galit sila sa Elfrieden matapos silang sakupin. Nagulat si Pancho tungkol sa kalagayan ng kaban ng bayan. Walang pondo at pagkain, pero punong-puno ng armas ang mga bodega. Inutusan ni Soma na ibenta ang mga armas para magkaroon ng pera, at ipamahagi ang pagkain hanggang sa maging maayos ang loob ng kastilyo. Pagkarinig nito, pinagpawisan ng todo si Pancho, sabing kung ligtas na, agad siyang magdadala. Dumating ang pagkakataon. Ang mga sundalong disiplinado ay sobrang sabik, kaya nilang sakupin ang buong teritoryo ng Frydonia sa isang iglap. Sabi ni Soma, lumalaban lang sila para marinig. Kung makikialam ang imperyo, magiging mahirap ang sitwasyon. Natarante si Lycia nang marinig ang tungkol sa imperyo. Ipinaliwanag ni Soma na sigurado siyang makikialam ang imperyo, pero hindi niya alam kung totoo nga o hindi. Dahil ang Amidonia ay lumagda sa deklarasyon ng sangkatauhan. Kung masakop sila, paano makakapanood lang ang imperyo ng walang ginagawa? Ang bahagi ng deklarasyon na kinasangkutan ng Amidonia ay ang hindi pagtanggap ng pagbabago sa hangganan ng bansa sa pamamagitan ng puwersa sa pagitan ng mga tao. Mas malala pa, hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng puwersa bilang parusa. Napansin ni Selmer na may butas sa deklarasyong iyon, kaya hindi na siya sumali pa. Sinabi niya sa lahat na samantalahin ang oras para ayusin ang mga bagay pagkatapos ng digmaan bago pa dumating ang mga bansa mula sa imperyo. Saan man pumunta sina Lerwan at ang hukbo, iniiwasan sila ng mga tao. Dumating si Yuna sa kabisera ng Amidonia para makipagkita kay Soma, suot ang Navy uniform. At nang makita ni Lycia na magkausap ng malapit sina Soma at Yuna, labis siyang naasiwa. Nang makita ni Aisha ang nakasimangot na mukha ni Lycia, agad siyang tumakbo para tapikin ang ulo nito bilang pag-alo. Medyo nahiya si Soma pero agad niyang binago ang usapan. Kapag mas tumagal pa ang usapan, baka magdulot pa ng gulo. Sinabi ni Soma na tinawag niya si Yuna para ipatupad ang isang plano. Nagulat si Alicia sa narinig. Pagkatapos noon, ginamit ni Soma at Aisha ang image transmission device para mag-organisa ng isang music program na mapapanood ng lahat ng tao sa Amidonia. Inimbitahan din niya si Yuna at iba pang mga awit mula sa Amidonia para magpalit-palitan sa pag-perform sa entablado, kaya sobrang tuwa ng mga tao dahil unang beses nilang naranasan ang ganitong palabas sa bansa. Ang Amidonia ay isang bansang militar, kaya kontrolado ang lahat ng aktibidad ng mga tao. Pero pinayagan ni Soma ang lahat na gawin ang gusto nila ng malaya. Ang Grand Empire ang may pinakamalaking puwersang militar sa buong kontinente, at ang pinuno ng imperyo ay isang batang emperoress na si Maria.
Sa imperyo, natanggap na niya ang balita tungkol sa pagsakop ng Elfrieden sa Amidonia. Alam niyang si Gaius ang unang nagdeklara ng digmaan, hindi si Soma. Kaya ipinadala ni Maria ang kanyang nakababatang kapatid na si Jane sa Amidonia para makipag-usap kay Soma ng mapayapa. Dahil sa mga bagong patakaran ni Soma, mas gumanda ang buhay ng mga tao sa Amidonia. Dahil dito, naniniwala si Roroa na hindi na mababawi ni Julius ang Amidonia dahil binigyan ni Soma ng kasaganaan ang mga tao na hindi pa nila naranasan noon. Inutusan pa niya si Poncho na mamahaji ng pagkain sa mga mahihirap sa lungsod. Inimbitahan ni Soma sina Yuna at Tomo na magbihis ng ibang anyo at maglibot sa mga kalsada para silipin ang kalagayan. Sinamantala ni Yuna ang bihirang pagkakataon para landiin si Soma, baka sakaling maging kabit siya balang araw. Binigyan ni Soma si Tomo ng bagong sapatos. Sa sobrang tuwa ng bata, muntik na siyang maiyak. Binigyan din ni Soma si Yuna ng hairpin bilang pasasalamat sa suporta niya sa buong panahon. Pagkatapos noon, huminto sila sa ilalim ng puno para umupo at namnamin ang katahimikan sa lugar. Hindi pa man sila maayos na nakaupo, biglang lumitaw si Jane para kausapin si Soma. Agad na nakilala ni Soma na siya ang ipinadala ng imperyo para bawiin ang Amidonia. Namangha si Jane sa kung paano nabago ni Soma ang isang bansang militar at naging isang umuunlad na bansa. Hindi rin niya inakala na gagamitin ni Soma ang image transmission device para magbalita sa mga tao. Pero kailangan pa rin ni Jane na bawiin ang Amidonia para kay Julius ayon sa batas ng deklarasyon ng sangkatauhan. Kaya iminungkahi niyang makipagkasunduan kay Soma at umalis agad. Pagbalik sa kastilyo, binigyan ni Soma si Aisha ng lipstick na binili niya sa palengke. Nagselo si Lisha, kaya agad siyang binigyan ni Soma ng isang napakagandang kwintas. Kung umabot ka hanggang dulo, solid ka idol. Huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong uploads. Salamat sa panunood, kita-kits sa next episode.